Finally dumating na nga ang pinakahihintay ng mga mahihilig sa underbone motorcycle at mahihilig makipagpataasan ng ihi pagdating sa pabilisan ng motorsiklo. Ito ang Honda Winner X150 na lumabas na sa ibang bansa katulad ng Vietnam at Malaysia a long year ago na at ngayon lang talaga dinala ito sa Pilipinas. Kung isa ka sa naghihintay nito pero wala ka namang balak bumili or pinagpala ka na merong pambili ay sakto ang video na ito para sa'yo. Ano nga ba mga idol ang aasahan natin dito sa motor na ito at kaya niya bang bumenta at palitan ang hari ng underbone dito sa Pilipinas na si Rider 150? Masusulit kaya natin ang paghihintay natin dito sa Winner X150 ng pagkatagal-tagal ng panahon? Bago tayo magpatuloy mga idol ay malaking shoutout at pasasalamat sa ating kaibigan at co-moto vlogger na si Learn More PH para sa paghihiram ng video na ito na walkthrough ng kanyang Winner X150. Para sa mas malawak at detalyadong review na may kalbuluhan mga idol, ay pwede nyo siyang bisitahin sa YouTube channel niya at isubscribe nyo na rin. At ilalagay ko na rin ang link nito sa description box. Welcome to Haji Moto Vlogs and this is the new Honda Winner X150 Standard Edition. Let's go! Unahan natin sa makina na merong kargadong 149cc engine displacement with single cylinder with dual overhead cam, 4-stroke, 4 valves at liquid-cooled mga idol. Pagdating naman sa kanyang fuel system, ito po ay gumagamit ng PGM-FI o Programmable Fuel Injection na kung saan ito ay may average para sa kanyang mileage na 52.3 km per liter. Not bad po para sa mga daily use kung gagamitin mo itong pang-araw-araw. At kung usapang performance naman, ito ay merong maximum power na 15.4 horsepower at 9,000 RPM. Na merong peak of torque na 13.5 Nm at 7,000 RPM. Para naman sa kanyang transmission, ito ay gumagamit ng manual transmission na kung saan gumagamit ito ng clutch at cambio. At para naman sa ibang detalye, halina't silipin natin sa pamamagitan ng walkthrough o pag-ikot dito sa motor na ito kung ano pa ang meron dito sa Winner X150. Unahin natin sa kabuuang disenyo na attractive and muscular body na meron aerodynamic and perfect for racing tracking talaga. At para naman sa kulay nito, meron po siyang white and black color combination. Ang daytime running light naman nito ay napakaganda, parang kilay ng kikay at ito po ay gumagamit ng LED lights. Pagdating naman sa kanyang headlight, gumagamit ito ng twin LED headlight na kung saan mas maliwanag at mas visible ito sa daan lalo na sa gabi at ang kanyang signal lights ay gumagamit din ng LED. At makikita naman natin sa bandang gilid ng palikpik nito na merong simpleng logo ng Honda decals with nakalagay na DOHC or Dual Overhead Cam ito. Ang suspension naman nito sa harapan ay gumagamit ng telescopic fork, single piston caliper with single disc brake naman para sa braking system. Mags po ang ginamit dito at mayroong matte black na kulay at ang tire size nito ay 90 by 90-17 na naka-tubeless na po. Pagdating naman sa itaas mga idol, fully sporty digital panel ang ginamit niya rito mga idol at meron po siyang light indicators na merong dalawang button selector. Pagdating naman sa kanyang switches and controls, unahin natin sa kaliwa na merong high and low, busina, turn lights with hand grip and clutch lever. Sa kanan naman ay merong electric starter button lang with throttle control with brake lever naman para sa unahan. At bumagay naman ang kanyang sporty lift side mirror na kung saan meron ito sa likuran na carbon texture. Pagdating naman sa startup engine, ito ay gumagamit ng smart key with anti-theft and answer box system na meron po siyang seat opener button. Sa gilid ay merong aggressive and boldy decals ng Winner X150 with black, red, gray color. Maganda din ang ginamit dito sa kanyang pillion footrest na metal pillion footrest ang ginagamit. Pagdating naman sa kanyang cambio, meron po siyang disenyo na half shifter na kung saan meron po siyang 6-speed na selector. At ito po ay may function na 1 down, 5 up. At ang kagandahan dito sa kanyang cambio ay meron po siyang equipped na assist and slippery clutch for smooth and soft shifting. Gumagamit naman ng chain drive para sa hatak nito with chain cover at ito ay gumagamit ng rear sprocket and engine sprocket. Sa likuran ay gumagamit ng monoshock o center shock absorber na single disc brake naman para sa braking system. Mags po ang ginamit niya dito na may kulay din na matte black at merong 120 by 70-17 na naka-tubeless din po ang gulong. Sporty at malaking pipe naman ang ginawa niya rito with matte black finish
at meron po siyang cover mga idol. Para naman sa grab bar, ito ay naka-separate metal grab bar na kung saan talagang pangmatagalan ang gamitan at napaka-sporty look talaga tingnan. Sa likuran naman ng ilaw nito, ang taillight ay gumagamit ng LED para sa more visible at napaka-safety sa daan. At ang signal light nito ay syempre LED din. Para naman sa upuan ay malapad po mga idol at simpleng tabas ang ginamit na merong makapal na foam para sa pillion at sa rider. Sa underseat naman makikita ang kanyang fuel refiller na merong kapasidad na 4.5 liters. At ang kagandahan dito mga idol para sa mister na hindi binibigyan ng budget ay meron po siyang tools compartment o kupit compartment na kung saan pwede mong itago dito ang mga excess na pera mo para in case na hindi ka bigyan ng asawa mo. Pag-usapan naman natin ang kanyang seat height mga idol at ang kilo nito kung pasok ito sa mayroong average height na Pinoy. Para sa seat height nito may sukat na 795mm at mayroong total na bigat lamang na 122 kilograms. At para sa reference nyo mga idol, ito po si Coco Martin ng Lormer PH at siya po ay merong height na 5'6" in height at merong malamachete ng pangangatawan, basic at kayang-kayang imaniobra at i-reverse ang motor na ito. At kita naman natin na abot ng 2 pa niya ang floor, kaya walang problema sa merong average height lamang na Pinoy. Pag-usapan naman natin ang presyo nito, ang standard edition ay merong 123,900 at para naman sa premium edition na merong ABS ay 129,900 at para naman sa ABS with racing edition ay meron po siyang 131,900 pesos. Paalala lang mga idol, ang presyo ay batay sa SRP base at pwedeng magbago depende po yan sa dealer, lugar at promotion ng bawat dealer kaya huwag magagalit kung magbago ito. At ayun na nga mga idol, walang duda, sulit ang paghihintay para sa mga talagang naghihintay at bibili nito dahil sa taglay na forma at abilidad na may dekalidad na panghatawan at pangmatagalan na gamit. At para naman sa akin ay di pa natin masasabi na kaya niyang higitan ang bentahan at maging king of underbone dito sa Pilipinas dahil bagong salta pa lang ito at mahaba-haba pa ang panahon para palitan ang The King. Pero kung ikaw ang tatanungin mga idol, kaya niya bang palitan at sulit ba o hindi? At kung balak mong bumili nito, anong ipapangalan mo sa motor mo? I-comment mo na yan para mapag-usapan na. At para tapusin ang video na to, huwag sanang kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification bell para lagi kang updated sa mga ganitong klaseng impormasyon tungkol sa mga bagong labas na motor. At i-like at i-follow nyo na rin ang ating munting page na Haji Moto Vlogs TV. Ito po si Haji from Haji Moto Vlogs. Thank you for watching and peace out.